Kasi gusto mong tulungan lahat. Hindi mo naman kaya. Hindi natin kaya. Kaya nga, sa totoo lang, yung mga Pasko na yan, yung mga emergency cases na yan, dapat na-anticipate na natin yan. Kunyari, sabi ko nga, matutong mag-ipon, matutong magtipid. Kung sumasahod ka ng 3,600 a week, itabi mo na yung 600 doon. Yun lang yung pagkasyahin mo yung 3,000 sa buong linggo. Oo, tapos yung 100 nun sa 600, itabi mo na yun pangbayad ng kuryente. No, kaya 200 doon, may 400 ka pa for emergency para may madukot ka. Ganun yun. Hindi yung wala talaga, as in wala. Sahod mo ng isang linggo, ubos talaga, as in wala ka talaga na itabi kahit konti yun pagdating ng emergency. Kung kani-kanino manghihingi, kung kani-kanino. Ang hirap kaya nun. Kasi nga, lahat naman tayo may mga priorities. Lahat tayo may mga pamilya na. So, mahirap yung ganun. So, kahit sabihin mo na walang pamilya eh. Ang kadalasan, pag OFW na breadwinner, si OFW umuwi ng Pilipinas, walang pera. Hanggang sa yung iba nga, yung mga single, tumanda na. Totoo yun. Tapos walang naiipon. Minsan niya matatawa ako, yung pinsan ko ba, sasabi sa akin yan. Tagal mo na dyan sa abroad, wala ka pa rin ipon. Parang paano ba i-explain yun guys, na wala man ako naipon na pera, pero isipin naman nila, magkano bang sweldo mo? Magkano ba yung pinapadala mo? Paano ka nga ba makakaipon? Kung nung araw, nung nakumpisa ako, magkano ng sweldo ko? Nasa 20 plus lang. 20,000 plus lang. O paano pagkasyahin kaya yun? Yung 20,000 plus? Hirap pagkasyahin mo na. So, ang ending, makapagtabi ka mo lang ng 3,000 pesos. O, sa isang taon. 36,000 yung naipon mo. O, pag umuwi ka ng Pilipinas, after 2 years, kasi 2 years yung kontrata, wala rin halos natitira. Kulang pa nga talaga. Christopher, oy, idol Christopher. Nagalap shoutout. Ang haba ng harang ni Kuya. Tamsak, oy, maraming salamat po. So, yun yung katotohanan as OFW. So, tayo na lang yung matutong dumiskarte. Tayo na lang yung matutong magtabi. Kasi talaga maraming umuwing OFW yung tumanda na lang sa abroad, walang naipon. Totoo talaga yun. Ang hirap kasi talagang magtabi. Kasi nga, masyado tayo mawain. Pag may emergency sa Pilipinas, padala tayo, bigay tayo. So, pag tayo may emergency as OFW, hirap lumapit sa ating mga kamag-anak. Kasi nga sila nga, lumalapit sa atin pag may problema sila. O di, ibig sabihin nun, pag ikaw nagka-problema, wala rin silang maipapahiram or maitulong sa'yo. Kaya ikaw na lang yung mag-diskarte talaga. Paano mo mairaos yung magiging sitwasyon mo. Kasi nga, crisis, hindi sapat. Pero hindi kasi yun reason. Talaga, sa sahod mo, kahit gano'ng kaliit yan, magtabi ka talaga kahit pa kunti-kunti. Kahit yung 1,000 na tabi mo kada sahod mo, malaki na rin yun pag naipon. Lalaki din yan. Kung hindi mo talaga siya gagastusin. Ang haba ng ni Kuya. Sige lang, panoorin natin yung ads niya. So, yan nga guys, advice ko talaga sa mga OFW, matutong mag-ipon. Ipon talaga, magtabi kahit na 2,000, 1,000, 3,000 yung kaya. Tapos yung pagka-budget ko kasi before, bawasan ko muna ng aking savings bago ko budgetin ng kung ano pa man yung kailangan ko. Tapos kung hindi mo naman talaga kailangan mo nabilhin. Sabi nga, gusto mo ng phone, na bagong phone, pag-ipunan mo hanggang sa kaya mo na siyang bilhin. Magtabi ka every month ng kahit magkano, hanggang sa kaya mo na mabili yung gusto mo. Kasi mahirap pag binili mo siya, tapos may mga expenses ka na hindi mo na tugunan ngayon dahil na